Praise God. Kamusta po ang bawat isa? Pakikamusta po ang inyong mga katabi sa Biblia? Especially sa New Testament, kung saan sinaniban ng mga demonyo o ng mga evil spirit ang mga tao. Amen. At sila po ay pinalayas ng ating Panginoong Jesus. Amen. Naalala ko po, mayroon po tayong taon na kung saan ang tema po natin ay God of Miracles. Amen. At every first Sunday ay nag-exhort po tayo ng mga miracle na pinerform or ginawa ni Jesus Christ sa lupa. Amen. At sa aking pagbabalik tanaw sa mga mensahe ito na ating napag-aralan, hindi pa po natin na-discuss ang kahit isa sa mga kwento sa Biblia kung saan nagpalayas ng demonyo ang ating Panginoong Jesus. Amen! Subalit sa aming family, dahil noong pandemic, noong taong 2020, kami po ay nagkaroon ng everyday Bible study at pinag-aralan po ng family po namin yung mga particular or specific na milagro o miracle na ginawa ni Jesus. Kung kaya hindi na po bago sa amin ng naturuan ito. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang ating scripture reading po sa araw po na ito. Praise God. Amen. Let us bow down our heads and let us pray. Yes, O Heavenly Father, dalangin po namin na usapin mo po ang bawat isa ng napakalinaw at ng powerful, Panginoon, patungkol po sa kasinungalingan at sa panlulokong ginagawa po ng mga diablo, ng mga evil spirit o ng mga demonyo, Panginoon, sa lupa na siyang bumubulo sa aming mga buhay at sa mga tao, Panginoon. Lord, we rebuke right now on the work of the enemy in the name of Jesus, O God. We know that we feel so distracted, Father God, because ayaw ng kalaban na marinig, malaman, at matutunan namin ang mensahe ito. Subalit ngayon, Panginoon, buksan mo po ang spiritual eyes ng bawat isa. Banal na Espiritu, mag-usap ka po sa amin. At i-review po namin lahat ng mga distraction at gawa ng ingay ng kalaban, Panginoon, upang kami po ay hindi makapag-focus o makapag-concentrate sa mensahe mo. Alam namin, Lord God, na mga demonyong ito ay talunan na at wala na silang kapangyarihan sa amin. Subalit, alam namin na patuloy nila kami iiritahin, patuloy nila kami inisin, dahil yun po ang trabaho po nila, to kill, to steal, and to destroy. But thank you, Jesus, because for dying on the cross, we know that we've overcome the enemy, the evil spirits and their power, O God. So right now, we declare the victory in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, kaya na po tayong maupo. At inaanyayahan po natin lahat ng mga young people na nasa taas na bumaba po ngayon. Amen. Marami pa pong upuan po dito sa baba at dito na lang po kayo magkwentuhan at magchismisan. Amen! Praise God. Naririnig po namin dito sa baba ang lahat ng inyong mga pinagkwentuhan po dyan. So lahat po ng mga young people na nasa labas po ng Sunday School, please kindly go down at dito po tayo makinig at mag-focus dahil baka gamitin pa po kayo ng demonyo dyan. At kami po ay nadistract kasi kanina pa po ako nadidisturb at nadidistract po sa mensahe na naririnig ko sa kalaban na ayaw niya talaga na marinig natin ang mensahe nito. Amen! You know what? Alam niyo po ba na ang Diyos ay may pinapagawa sa atin? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano yung pinaka-reason na pinapagawa na sa'yo ngayon? Amen. Alam niyo po, nanginginig po ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro naiinis ako sa mga kalaban. Alam ko po kasi na hindi po tao ang kalaban natin. Amen! Tignan mo yung katabi mo sa mata. Mag-eye to eye kayo. Sabi mo sa kanya, hindi ako ang kalaban mo, kapatid. Alam niyo, totoo po yun, hindi po niya nakaaway yun.
ang mga demonyo, ang mga evil spirit na gumugulo po sa tao o sa mundo, ang tunay na kalaban natin. Amen. That's why they always say we have to fight our spiritual battle. Amen. We have to fight in the spiritual world. We have to fight in the spiritual sense. Tanong mo nga katabi mo kapatid, alam mo ba na may demonyo talaga sa lupa? Tanong mo nga sa kapatid, alam mo ba na may demonyo talaga sa lupa? Tanongin mo siya, ikaw ba yung kapatid? Ganun yung wala kayo na yung demonyo na. Alam niyo, meron talaga. Kapag natigdigan na kayo, naiinis na kayo, alam niyo, ang mga demonyo po talaga, nakikita po nila tayo at alam po nila yung mga ginagawa po natin. Amen. Subalit, hindi po nila napapasa yung nasa isip natin. Doon po nalilimitahan yung kanilang power because although nandyan po sila sa paligid, na-obserbahan po nila yung kilos mo, yung pagsalita mo, yung nilakad mo, pero hindi po nila nababasa yung puso natin. Amen. Hindi po nila nababasa yung nasa isip natin. Amen. Ang Diyos lamang, ang God the Father, si Jesus at ang Banal na Espiritu, ang nakakaalam ng nasa puso natin at nasa isip natin kahit hindi natin sinasabi. Amen. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ako demonyo. Praise God. Subalit, alam niyo po, pwede pong gamitin ng demonyo ang mga tao para tayo po ay mabisit, mainis, magalit at ma-distract. Amen. Praise God. So, pag-aaralan po natin ay isa sa mga napakaraming scripture po, o kwento sa Biblia, kung saan nagpalayas po ng demonyo si Jesus sa isang tao. Amen. Tanong, sino na po ang nakakita ng tao na sinasaniban po? Sino na po ang naka-encounter si Sister Imelda? Amen. Naka-encounter ka na ng sinaniban. Amen. Sino po dito ang nakakita na po ng evil spirit? Sino po dito? Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, ngayon po, sinasabi ko na po yung napaka-importanting punto ko ngayon is this. Kapag nasa inyo po ang banal na spirito, wala na pong kapangyarihan ang demonyo po sa inyo. Amen! Ulitin ko po, kapag nasa inyo na po ang banal na spirito, wala na po sa inyo ang kapangyarihan ng demonyo. Amen! Kaya alam niyo po, ang mga demonyo po, alam din po nila kung sino po sa atin ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen! Dahil tanong, saan po ba nanggagaling o sino po ba ang nagbibigay sa atin ng banal na spirito? Sino po? Si Jesus. Amen. Bakit? Dahil ito po ang pangako niya na kung sino man daw po ang maniniwala, kikilala sa kanya bilang Diyos, ay bibigyan niya po ng kapangyarihan o ng regalo. At ito po ay walang iba kundi ang banal na spirito, ang Holy Spirit. So tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, nasa sayo na ba ang banal na spirito? Amen. Praise God. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan noon nung bago pa lang po ako sa AGC. I think 11 or 12 years ago, na nag-speak po ako dito sa pulpit. Ang topic ko po ay Holy Spirit versus Evil Spirit. Ayan. Kaya ako po tinatanong sa inyo kanina kung ano po ang pinapagawa sa inyo recently ng Diyos. Tinanong niya kayo katabi nyo, ano yung pinapagawa sa inyo ni Lord? Kasi parang sa naman niya na meron siyang gustong ipagawa sa inyo. And sometimes, ayaw natin sumunod. Amen. Ang pinapagawa po sa akin talaga ng Panginoong Jesus ay ituro po ang kasinungalingan at ang pangluloko na ginagawa po ng demonyo sa atin. Amen. Yung kakantahin po natin mamaya, yung pamagat niya tremble, sabi niya, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Ano na ba yun? Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You drive out fear, parang ganun po. Yun po ang pinost ko po sa Facebook 6 years ago. At talagang doon ko po nakita na kino-confirm po ni Lord na ito talaga yung message. Bakit kanyo? Dahil hindi po natin kayang labanan ng mga jablok ito kung wala po ang banal na spirito sa atin. Amen! Naniniwala po kayo
na dahil espiritu po ito, ang mga demonyong na espiritu po, ang panlaban din po dito ay espiritu. Amen! Hindi po natin sila kayang saksakin. Dahil espiritu nga po sila, hindi sila flesh. Amen. Although may mga iba sa kanila ang nagpapanggap na tao o biglang nagpapakita sa mga tao o naghuhugis o mukhang tao, subalit hindi talaga sila tao dahil nga sila po ay mga spirito o mga diablo o evil spirit. Praise God. So let's open our Bible to the book of Mark. Amen. Praise God. Ayan. At babasahin po natin ang, imagine, ano po ulit yung 4 na gospel sa New Testament na kung saan kinikwento ang buhay ni Jesus o ang kanyang gospel or kwento ng pagsilang mula sa kanyang pagbalik sa langit. Ito po ay matatagpuan sa ang mga libro po, Matthew, Mark, Luke, and John. Amen. So sa Mark 1, nakikita natin, verse 21 to 28 pa lang po, ay papalayas na po si Jesus ng demonyo sa katawan ng tao. Pamagat po ito, pinagaling ang sinasapian ng masamang espiritu. Basahin po natin, verse 21. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May power sa kanyang preaching. 23. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. So tanong, totoo po ba na o posible po ba na sapian ng masamang espiritu ang tao? Amen. Biblical po ito. Ito ay sumigaw. Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Sino po ang nagsasalita sa verse na ito? Ang espiritu o ang diablo na nasa loob ng tao na sinaniban niya, na walang pangalan. Amen. Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na Nazareth? Tanong, kilala ba ng demonyong ito si Jesus? Kilala po ba niya? Amen. Naparito ka ba upang kami puksain? Alam po ba ng demonyong ito na isa sa mga gagawin ni Jesus ay talunin o puksain ang mga demonyong ito? Amen. Narito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Demonyo pa rin po ang sasalita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. So ang punto ko po dito, kung ang mga diablo mismo, kilala nila si Jesus as God, the Son of God, and the same level as the Holy Spirit and Yahweh, God the Father, as part of the Holy Trinity. Nakakalungkot na yung mga kaibigan natin na tao ay hindi nila siya kinikilala. Samantalang ang mga demonyo, kilala nila kung sino si Jesus. Amen. Ganun po ka-powerful si Jesus na kahit ang mga demonyo, ang mga diablo ay takot sa Kanya dahil alam nila na siya ang tatalo sa kanila pagdarating na siya sa lupa. Amen. Verse 25. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu. Ano sabi ni Jesus? Tumahimik ka. Lumabas ka sa Kanya. Grabe, no? Pinalayas at pinatahimik ni Jesus ang espiritu ito o ang diablong ito na nasa katawan ng tao. Question, may power, authority, o kapangyarihan ba si Jesus na gawin ito? Yes or no? Yes. Amen. Wala na pong ibang may kapangyarihan or authority o pangalan na pwede gamitin na magpalayas ng demonyo, kundi sino lang po? Si Jesus. Question, pwede po ba natin gamitin ang pangalan ni Peter, ni John, ni Mark, ni Luke, o ni Mary para magpalayas ng demonyo?
Amen. Hindi po, dahil tao po sila, hindi po sila Diyos, at wala pong power, authority, ang kanilang pangalan, at hindi po sila kilala ng mga demonyo. Amen. Verse 26, ano po ang nangyari sa tao na sinasapian ng Espiritu? Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki para po siyang nag-seizure or nag-epilepsy. At sumigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus na siya ay nagpalayas ng demonyo. Amen. Alam niyo po, just to give you a brief background with history, while the Lord was indeed convicting me na ituro po ang kasinungalingan ng mga demonyo, is that noong nakaraang Sunday, na ang topic po natin ay about, ano po yung topic natin ng last Sunday? God is Spirit, and we must worship Him in Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, at dapat sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Praise God, dahil napakinggan ko yung mga response and reflection nyo during the morning devotion. Tama po, worship in Spirit and in truth. In spirit and in truth, ano po ang Tagalog ng truth? Katotohanan. Kapag sinabi kong truth or katotohanan, ito po ay patungkol sa tinatawag na divine truth. Sabihin nyo nga po, divine truth. Ano po ang ibig sabihin ng divine truth? Kasi di ba may divine jealousy, yung naiingit ka sa magandang paraan dahil galing kay Lord, yung ingit na yun. Pag naiingit ka sa pamilya na ginagamit kay Lord, kaya gusto mo yung pamilya mo maging ganun din. Ang tawag ko na divine jealousy. Amen. May tinatawag din po tayong divine truth. Amen. Pag sinabi po natin divine truth, ito po ay ang katotohanan na galing at mula mismo sa Diyos. Ang katotohanan sa mata ng Diyos. Amen. Dahil ang simple word na truth, maaari sa akin, so ang katotohanan ko, o katotohanan mo, o katotohanan ng tao, hindi po ito mahalaga kung hindi po ito ang katotohanan na galing sa Diyos. Amen. Kaya when we say, we worship God in spirit and in truth, ang sinasabing truth dito ay ang divine truth o ang katotohanan na galing mismo sa Holy Trinity, sa Diyos, kay God the Father, God the Son, Jesus, and the Holy Spirit. Amen. So, question. Dahil sabi po doon na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, yung number 2 is katotohanan. Tanong, tama po ba o katotohanan po ba na sinasamba po ang mga rebulto or Diyos-Diyosan? Yes or no? No. And therefore, hindi siya nagpo-fall sa spirit and in truth. Amen. In fact, hindi siya nagpo-fall sa parehong spirit and truth. Kasi number 1, hindi yung spirit dahil may physical tayong sinasamba o wino-worship. And number 2, truth, hindi din siya pasok doon dahil hindi po ito ayon sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, kung ang ginagawa po natin pagsamba ay taliwas po sa Biblia o taliwas po sa salita ng Diyos, ito po ba ay katotohanan o hindi? Hindi. Dahil nga po ito ay taliwas sa salita ng Diyos. If ito ay taliwas or mali, then hindi po ito pagsamba sa katotohanan. Amen. Praise God. Okay. Noong nakaraang Sunday, muli ang topic po natin ay God is Spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Amen. Nakauwi na po kami ng gabi, siguro mga 9:30 na po or baka magte-10 na po yun. At may tumatawag po sa akin na isang member po natin at nabanggit nga po niya na ang kanyang anak ay sinaliban daw po ng evil spirit or ng demonyo. Amen.
So, true story po ito at tinanong ko po sila kung okay lang po ba na testimony po ito sa congregation ngayong Sunday na yes naman po ang kanilang family. So, kahit hindi ko na lang po sila papangalanan. Amen! For confidentiality. Nandito po yung batang yon nung last Sunday. Amen. At naniniwala ako na naunawaan niya ang tunay na pagsamba sa Diyos. Amen. Naniniwala ako na nakikita niya na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sampahin din siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. At naniniwala din po ako na malinaw sa ating lahat na mayroon lang tatlong may karapatan na sambahin. Ito ang tatlong bumubuo sa Holy Trinity. Ano po, sino po sila? God the Father, God the Son, and the Spirit. Sila pong tatlo lang ang pwede natin sambahin. At sa kanilang tatlo ay mayroon pong perfect na family, may perfect na pong fellowship, may perfect na po na pagkakaisa. Hindi na nila tayo kailangan. Amen. Silang tatlo pa lang sapat na, kompleto na. Dahil nga po, sila ang representation ng perfect unity, perfect love, and perfect family. It's just so happen na gusto nilang tatlo, masama po tayo sa kanilang pagsasama. Amen. Nakita niyo po yung boy na perfect na sila, hindi na nila tayo kailangan. Subalit, ganun kaibig ang Diyos at nais niya ng kanyang mga tao na nilikha ay maisama sa kanilang pamilya. Amen. Tanong, paano tayo masasama sa pamilya nila? Paano tayo masasama sa pamilya nila? Sa pagkilala at pagtanggap kanino po? Kay Jesus na anak ng Diyos. Question, again, muli, pag tinanggap natin si Jesus, nilaregaluhan niya po tayo ng banal na Espiritu or ang Holy Spirit. At ang banal na Espiritu na yun na nasa atin ang sasama sa perfect unity, perfect love, perfect fellowship, perfect family ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kaya, dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, at nais niya na sambahin natin siya ng Espiritu, dapat iaalaw natin na sa ating buhay, ang banal na Espiritu na nasa atin, ang mananaig at masusunod. Amen. Dahil kagaya po ng Trinity po na ito, tayo din po ay binubuo ng body, soul, and the Spirit, yung Holy Spirit. At magkakaroon nga lang po ng pagkakaisa at ng Spirit-driven life sa ating buhay kung ang Spirit mismo ang magdadrive or ang mananaig at susundin ng ating buhay. Amen! Praise God. So, ganun po ang naging proseso dahil perfect na nga po ang Trinity na ito. Sinama tayo ng Diyos doon sa pamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus, kaya binigay niya sa atin yung third person na niya, yung Holy Spirit, na magiging kasama natin until the end of time. Amen! Praise God. At hanggang sa tayo ay bumalik sa langit kapiling ng Diyos. Amen. Praise God. So, ang kapatiran po natin na ito, isa po siyang young people. After po ng Sunday service natin, sila po ay pumunta po sa plaza, as a family, at siya daw po ay may nakitang matanda. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha pa siyang matanda. Maganda siya in Jesus' name and wapo siya sa mga verses. Amen. May nakita daw po siyang matanda at nakipagbibigan daw po sa kanya yung matanda. Amen. Saan niya po yung nakita yung matanda? Sa plaza. Saan plaza? Sa Dagupan. Sa City Plaza po natin yung nakita yung matanda. At since then po, siya na po ay nilagna. Nagtrangkaso, nagkasakit. Yung mismong Sunday po, na tayo po ay nagkakasama-sama po dito. At hanggang sa pag-uwi po nila ng bahay, siya nga po ay nag-chill na, nag-fever na, tinatrangkaso na, nilalagnat na. Amen. Hanggang sa nagtawag po sila ng albularyo upang siya nga po ay pagalingin o palayasin kung ano nga po ang sumasalit po sa batang ito. Amen. Ano po ang sumunod na nangyari?
Yung albularyo daw po ay natakot daw siya doon sa spirit na nasa bata. Sabi niya, malakas ang spirito na ito, hindi ko siya kaya. Nakita niyo po yung point, yung albularyo kasi, ginagamit din po sila ng mga demonyo, ng mga spirito para magpalayas ng kapwa nila spirito na demonyo po. Amen! Ang mga spirito po o ang mga demonyo po, ay meron doon po silang tinatawag na hierarchy o level of governance or status. Malinaw po ba yun? Meron po sa kanila na mas mababang uri, mas mataas, mas pinakamataas, mas super taas at yun po ay si Satan or si Lucifer na nagre-relate sa langit. Amen! Alam niyo po, napag-aralan po namin kasi ito sa Bible School at pero bago ko pa po ito mas lalong naiintindihan sa Bible School, na pakinggan ko na po ito kay Bishop Winsor. So, shout out kay Bishop Winsor. Noong pandemic din po, 2020, kasi ang ganda talaga yung line ng preaching ni Bishop Winsor noong pandemic, dahil araw-araw siya nag-preach. Kaya feeling ko talaga nag-Bible School ako noon. Nabanggit po ni Bishop Winsor na ang mga demonyo ay para din po yung mayroong barangay tanod, barangay kagawad, mayor, governor, president. Mayroon silang level of authority. So in other words, si mayor kaya niyang kalabanin o utusan si barangay kapitan. Amen. Pero si barangay kapitan, hindi niya kayang palayasin or utusan sino po si mayor or si president. Mayroon silang level. Amen. Kaya ganun po yung nabanggit ng albularyo na malakas ang demonyo doon, hindi ko siya kayang palayasin. Kaya umalis na daw siya. Amen! Tapos, kinakausap ko kasi yung mama ng bata. Sabi po ng mama ng bata, paano niyo po talaga nasabi na nasaniban siya? Sabi niya, kasi po tinanong ko po siya kung sino siya. Ang sabi niya, siya raw po ay isang matandang babae, 80 years old. 80 years old. At siya daw po ay namatay sa City Plaza ng Dagupan at hindi na daw po siya natagpuan doon at kasalukuyan na daw po hinahanap ang kanyang tatay na si Manuel. Baka kilala niyo po si Manuel. Baka kilala niyo po yung tatay niya. Namatay po noon daw sa City Plaza, doon daw siya sa may mga malaking puno, hinahanap niya yung tatay na kasi doon nga daw sila namatay. Tanong, totoo po ba yung sinasabi ng demonyong ito? Yes or no? Ang demonyong ito po ba ay kaluluwa? Okay. Naniniwala po ba kayo ng demonyong ito ay 8 years old, matanda, babae, at namatay sa plaza? Yes or no? Sino sabi ng yes? Sino sabi ng no? Amen. Hindi po. Dahil ang mga demonyo po ay iba po sa soul or kaluluwa. Amen. At ang mga kaluluwa po natin, sabi po sa Hebrews 9:27, for a man is destined to die once, and then after, judgment. So kapag ang tao daw po ay namatay, ang kaluluwa natin ay either pupunta daw po sa langit o sa impyerno at hindi na po ito mamamalagi sa lupa. Amen. Kaya yung mga nakikita po natin na kunyari kamukha nung namatay o nukala ng kaluluwa, yan po ay mga demonyo or evil spirit na nagpapanggap po silang kunyari mga namatay noon. Amen! In other words, ang punto ko po, posible na may 8 years old na namatay sa City Plaza na hinahanap na yung tatay niyang si Manuel, subalit yung tao na namatay na yun ay hindi yun yung Diablo. Ang ginagawa ko ng Diablo, kinakopy or ginagaya niya lang yung kwento nung namatay na yun. Ganun po ang... Ngayon nyo po ito nare-relate kasi sa akin hindi na po ito bago na, for example, may nakita kang lalaki na kamukha nung namatay mong lolo, o may nakita kang matanda kamukha nung asawa mo, or familiar faces, naniniwala po kaya sila yun? Yes or no? Hindi po sila yun. Kaya nga po, sabi ko, we have to really pray and fast for this message because that is one of the kasinungalingan na ginagawa ng evil spirit. Ang magpanggap na kunyari sila yung kaluluwa o namatay noon. Kaya nga di ba noon sasabihin ng evil spirit,
nirape ako sa ganito, pinatay ako ng 7 lalaki, at hindi mapakali ang aking kaluluwa. Ako ay nagsisik ng revenge, ako ay nagsisik ng justice. Maaaring mayroon talagang nirape, mayroon talagang ginahasa na batang ganon, pero hindi yun yung kausap nyo. Amen. They are just fooling us, lying to us because that is their job. To cause confusion, to lie to us, to kill, to steal, and to destroy, and to believe sa mga katuwang iyon. Amen. Yun nga po yung nangyayari kapag tayo mismo hindi po tayo nagbabasa ng Bible. Kasi natuturuan po tayo ng maling katuruan na tayo po ay nagdadasal sa mga kaluluwa. Amen. Kasi nga di ba pag All Souls Day, pinag-pray pa natin yung mga patay. Mga kapatid, wala na po tayong magagawa kapag namatay po sila. Amen. At hindi na po nila tayo maririnig. Kaya sabihin ko sa katabi mo, kapatid, ipag-pray mo na ako ngayon habang buhay pa ako. Amen. Huwag mo na hintayin na mamatay pa ako bago mo ako ipanalangin dahil wala na pong power and effect ang prayer sa mga kaluluwa. Amen. Yun nga yung nakakalungkot kasi na marami pa rin pong nagtuturo ng gayon. Kaya akala natin totoo. At yun ang ginagamit ng kalaban na maling katuruan para magkaroon tayo ng paniniwala na mayroon talagang mga kaluluwa pa na nagumagambala o nagsisik ng justice sa mundo. Wala po yun. Amen. Mga demonyo po yung mga yun na nagpapanggap sa atin. Amen. So ano po ang sumunod na nangyari? Ayun. The following day, tinawagan ko po si Pastora Rona at ako po ay habang nasa opisina, tinawagan po namin yung family at nakita nga po namin through video call ang sitwasyon ng young people natin na ito at siya nga po ay nangihina at tinanong ko po siya patungkol sa na-encounter niya. Kaya yung kinikwento ko po sa inyo na may nakita daw siyang matanda, nakatitigan daw niya, ito ay sila, puti ang buhok, lahat po yung galing sa kanya. Siya po ang nagkwento nun. Kaya pinaliwanag ko sa kanya na hindi talaga tao yun or kaluluwa, kundi demonyo yun na nagpapanggap bilang kaluluwa lamang or tao. Amen! Kaya ang nasabi ko po sa family po nila, huwag na po sila pupunta po sa albularyo. Dahil totoo po na mga albularyo ay nagpapalayas din po ng demonyo. Subalit sila mga demonyo lang din na nagpapalaya sa isa't isa. Dahil gaya nga ng sabi ko, mayroon nga silang hierarchy. Hierarchy or parang level of authority. Amen. Nasa Bible po ang mga mangkukulam. Nasa Bible po ang mga mangkuhula. Nasa Bible po ang mga albularyo na talagang kung hindi po ang banal na spirito or si Jesus ang ginagamit nila sa pagpapagaling, sino po ang ginagamit nila? Sino po ang ginagamit nila sa pagpapagaling? Yung mga albularyo, kung hindi po si Jesus ang ginagamit nila, ang mga evil spirit. Amen. Yun nga po, magpapagat sila na kaya nilang pagalingin yung tao, pero pwede din po nila itong mas palalain pa or ibalik pa. Amen. Subalit, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus ang siyang tunay na magpapalayas ng demonyo at magpapagaling sa atin sa mga ating sakit. Amen. It's just that kailangan mong manampalataya. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong magkaroon ng faith. Amen. Dahil hindi po magkakaroon ng effect or ng power ang pangalan ni Jesus sa atin kung hindi po tayo naniniwala sa Kanya mismo. So, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, naniniwala ka ba na makapangyarihan si Jesus at kaya kanyang pagalingin? Naniniwala ka ba na makapangyarihan si Jesus, ang pangalan niya yung makapangyarihan at kaya niyang magpalayas ng demonyo? Amen. Praise God. Babasa po tayo ng another example ng pagpapalayas po ni Jesus ng demonyo. Ito po yung matatagpuan sa Mark chapter 9, verses 14 to 21. Basahin po natin, verse 14. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao. Gayon din ng mga tagapagturo na kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita ni Jesus ng mga tao,
Nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang inyong pinagtatalunan?" Sumagot ang isa sa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas." Question: tayo po bang mga tao na anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoong Jesus at binigyan niya ng Banal na Espiritu, ay kaya din po ba natin magpalayas ng demonyo? Amen. Tayo po ay binigyan ni Lord ng authority na magpalayas ng demonyo sa pangalan niya. In the name of Jesus, we can rebuke and cast or drive out these demons. Amen. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Laking walang pananampalataya." Ulitin ko po, laking walang pananampalataya. "Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo?" Question: bakit kaya hindi nila mapalayas yung demonyo? Itong mga alagad na ito na sinusubukang magpalayas po ng demonyo? Dahil wala o kulang po kanilang pananampalataya kay Jesus. Amen. Kasi sometimes, yung pagsabi lang natin in Jesus' name or sa pangalan ni Jesus, salita lang siya. Hindi talaga natin siya pinaniniwalaan. Amen. Subalit ang Diyos, alam niya talaga kung naniniwala tayo na kaya tayong gamitin ng Diyos para magpalayas ng Espiritu at magpagaling ng may sakit. Sabi ni Jesus, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At this time kasi binigyan na ni Lord Jesus ng authority ang mga disciples na magpalayas under His name o sa pangalan niya. Subalit di nila magawa. Dinalaman nila ang bata sa Kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, alam niyo po sa spiritual sense, nakikita din po ng mga diablo ang mga nasa kanila ng Espiritu ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na sa spiritual sense naman, o sa spiritual world, o spiritual realm, nagliliwanag sa paningin ng mga diablo ang mga nasa kanila na ang Espiritu ng Diyos? Amen. Kaya alam din po nila kung tunay at totoo na nananampalataya tayo o nagliliwanag tayo kay Jesus. Bakit po? Kasi kung hindi tayo nagliliwanag sa mata nila, alam nila na hindi pa tayo gano'n ka-faithful or katapat or kalalim sa pananampalataya kay Jesus. Kaya tanong niyo katabi mo, kapatid, nananampalataya ka ba kay Jesus? Talaga? Amay ko ah. Kasi bakit hindi gano'n nagliliwanag sa mata ng mga diablo? Sa mata ng mga diablo, ang bilbilong ka. Pagpasok mo dito, hindi parang walang flashlight na pumasok. Amen. Kasi di ba sometimes, kapag madilim yung lugar, natatakot tayong pumasok. At kung may mga spirito nga sa lugar na yun, pag pumasok po tayo doon, nagliliwanag daw po tayong mga pinananakan ng Espiritu Santo. Naniniwala po ba kayo doon? Mahina, parang tatalo lang yung nag-email. Tatalo lang yung dito yung pinananakan ng Espiritu Santo. Naniniwala po ba kayo na nasa inyong Espiritu Santo? At naniniwala kayo sa mata ng mga diablo? Amen. Praise God. Kaya alam niyo po, nangingili po ang mga diablo pag nakikita po nila ang mukha niyo. Pag nakikita po nila kayo, kasi nga po, alam nila na anak kayo ng Diyos. Meron po kayong selyo o tata na binayaran na ni Jesus ang dugo ninyo, kaya wala na kapangyarihan ng kasalanan at ang Espiritu sa buhay niyo, ang mga diablo o evil spirit sa buhay niyo. Amen. Simula pa noong maliit siya, tugon niya, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas, inihahagis po siya nito sa apoy
at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino may pananampalataya sa Kanya. Amen. Kasi para kung may magagawa ako, so sa tingin mo ba, hindi ka pa sure kung talagang may magagawa si Jesus? Di ba? Kung may magagawa, ay baka parang wala siyang magawa. Di ba? Kasi parang minsan, magpapalas tayo ng demonyo. Kaya ba kaya talaga ni Jesus? Ay baka hindi pala na kaya, baka parang walang powerful o walang power yung name niya. Doon po nagkakaroon ng problema kasi nga po, tini-question natin o nagdududa tayo sa kapangyarihan ni Jesus. Amen. Kaya parang kanina, kahit pinapalayas ng mga alagad na yung demonyo sa batang ito, hindi nila mapalayas. Dahil nga po sila ay kulang o walang pananampalataya kay Jesus. Amen. Agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako, praise God, nagbago na yung sagot niya, naniniwala na siya this time. Hindi na, kung may magagawa ka po, baka lang po, baka kasi isa ka sa mga may magagawa. Diba? Si Jesus is not an option. He is the only way. Ulitin ko po, He is the only way or the only way. Hindi po sinabing a way. Kapag sinabing a way kasi, isa sa maraming paraan. Kapag Jesus is a way, so isa lang siya sa mga daan. Sinabi po kasi the or the. Kapag sinabi po the or the, may punto po o may sinasabi po na siya lang. Kaya ganoon po na sinasabing, He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Amen. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan ninyo akong madagdagan ang aking pananampalataya. So, naniniwala po ba kayo na talagang sa mga tao, magkakaiba ang spiritual level ng ating faith? May mas malalim talaga ang bitagan at takot sa Diyos kumpara sa mga nagdududa pa o hindi pa ganun kalalim kay Jesus. Amen. Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya." Nakita niyo po na yung mga spirit po, sometimes, biblically po, nagmamanifest sa katawan po natin yung effect po nila, such as yung pagkapipi or pagkabingi or pagkakaroon po ng mga karamdaman. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata, kaya sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata ay hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon, at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, pahilingin siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon? So they're now asking, wondering, and inquiring God, Jesus, bakit hindi nila siya mapalayas? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakahalaga po na tayo po ay nagbabawal sa panalangin dahil ang panalangin ang nagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Praise God. Kaya mayroon po tayong tinatawag na prayer with fasting for healing and deliverance. Amen. Okay. Buksan naman po natin ang chapter 10, same book pa rin po tayo ng Mark. Ayan. Dito na po makikita natin sa Amen. Ayan. Verse 10, chapter 10, verse 1. Sabay-sabay po natin basahin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad
at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Question, sino po ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan? Si Jesus. Ano kapangyarihan ibinigay sa kanila? Magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Tanong, naniniwala ka ba na kagaya po ng mga alagad na ito ay binigyan ka rin ni Jesus ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng iba't iba o anumang uri ng sakit o karamdaman sa pangalan niya? Amen? Naniniwala po ba kayo na sa pangalan pa lang ni Jesus ay nanginginig na po ang mga dyablo? Amen? Na sa pangalan ni Jesus ay talunan na po ang mga demonyong ito. Na sa pangalan ni Jesus ay kaya po natin silang palayasin at kaya po natin na mag-declare ng kagalingan through the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Kaya going back po doon sa kwento kanina, nabanggit po nung nanay sa amin ni Pastor Ron na may mga binigay daw po na parang anting-anting yung albularyo. Kaya ang sagot po namin sa kanya, pakitanggal yung mga anting-anting na yan dahil yan po ang ginagamit din po ng mga demonyo bilang kanilang daluyan para magka-access or makapunta pa sa atin. Amen! Kaya ang sabi po namin sa kanila, huwag na po nilang gagalhin sa mga albularyo ang kanilang anak. Amen! At nasabi ko po sa batang ito, alam mo Neng, sabi ko sa kanya, nakikita ko kaya ginagawa yan sa iyo ng demonyo. Kasi nakikita niya yung potential mo, yung napakalaking potential mo na gagamitin ka ni Lord para magbahagi ng kanyang salita o mangyari sa mundong ito yung kalooban niya sa pamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa iyo. Amen. Bakit ko po yan sinabi? Kasi alam niyo po, si Pastor Rona, nung mga ganitong edad din niya po, 15 years old po siya, siya po ay may mga nakikitang duwende. In fact, nililigawan daw po siya ng mga duwende at sa gabi po ay bigla-bigla po siyang nawawala sa bahay namin dahil may pinupuntahan po siyang puno na meron nga daw doon mga duwende. Question, nung ginugulo o ginagambala ng mga demonyong ito si Pastora Rona nung 15 years old siya, alam ba ni Jesus that eventually magiging pastora siya at gagamitin siya mightily? Noong panahon na yun na 15 years old pa lang po si Pastora Rona, sa tingin niyo magugulat pa si God na kapag mag-aasawa siya or pupunta siya ng Saudi, eventually magiging pastor siya at magiging leader siya ng church. Do you think alam na yun ng Diyos? Amen. At yun ang sinusubukang i-hinder or pigilan ng mga dyablo na mangyari sa atin. Na hindi tayo magamit ng banal na spirito na nasa atin. Amen. Dahil ganoon po kapangyarihan ang spirito ang regalo na binigay ng Diyos sa atin. Amen. Sabi nga ni Jesus, bago siya bumalik sa langit, mas higit pa sa mga miracle na ito ang nanagawa ko, ang higit lalo nyo kayang gawin sa pangalan ko or under my name and authority kung maniniwala kayo sa kapangyarihan ko bilang anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya sabi ko, Ning, alam mo, kasi nga, kaya ito nangyayari dahil nabubuksan na nga yung ating spiritual eyes. Kasi kapag wala pa po tayo kay Jesus at wala pa po ang banal na spirito sa atin, tayo po ay spiritually blind. Bulag po tayo, amen. Kaya nga po, nung nag-preach po si Paul, isa sa mga napaka-powerful na pinipreach niya ay about sa power ng Holy Spirit as one of the secret na hindi maunawaan at matanggap ng sanlibutan. Dahil nga po gusto ng dyablo na matakot tayo sa Holy Ghost o Holy Spirit o banal na spirito. Di ba? Kasi nga pag napapanggit na yun noon, nung hindi pa ako Christian, natatakot talaga ako pag
Walang Espiritu, tumuloy, Holy Ghost. Diba? Maaaring naniniwala ka tayo kay Jesus, pero hindi natin alam yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. And then when I understand, sinasabi ni Paul sa Bible, that this is the secret, the hidden secret na ayaw malaman ng Diablo, na meron na pala tayong power and authority over them in the name of Jesus and through this Spirit na inirigalo at ibinigay niya rin po mismo sa atin. Amen. Kaya sinasabi ko, spiritual battle, dahil ang panglaban din po sa mga spiritong ito ay spirito din po. At nakanino po ang spirito na yun na mas makapangyarihan sa mga diablong ito? Nasa inyo. At ito po ang banal na spirito na ibinigay ni Jesus sa atin. Amen! At nakwento ko rin po sa batang ito, sabi ko sa kanya, alam mo ba noon si tita mo Neneng, si Sister Fe Ochoa, kasi wala po siya dito, shout sa kanya. Si tita mo Neneng po noon, Ate Neneng, siya po ay nalunod sa Bunuan Beach, Tondaligan. So malapit na po ang summer at sino po dito ang gusto na excited na mag-swimming sa beach? Ayan, nag-swimming po siya doon. Bata din po siya. Nalunod po siya doon sa Bunuan at nawalan na po siya ng pulse rate. Siya po ay namatay na. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari sa kanya habang siya po ay wala ng pulso? Siya daw po ay nasa parang talahiban or parang lugar na maraming damo na matataas at siya po ay tumatakbo dahil may parang maitim daw po na humahabol sa kanya. Hanggang sa yung maitim po na yun ay hinawakan po yung paa niya, kaya daw po siya nadapa at natumba. At nung siya po ay tumawag na po sa pangalan ni Jesus at nasambit ang pangalan ni Jesus, doon daw po na-revive yung kanyang pulse rate o yung kanyang buhay. Question, nung mga time na yun na hinihimbalak o tinatry ng demonyo na patayin si Tita Neneng, Ate Neneng, alam na ba ni Lord na eventually magiging preacher pala siya, evangelist, at gagamitin pala siya ni Lord pagtanda niya? Alam na ba ni Lord na may mangyayari pa sa kanya mas malaki at magagamit siya ng Diyos? Amen! So, you know what? The more na nagkakaroon po tayo magiging spiritual battle, isa lang po ang ibig sabihin niyan, nanginginig na po ang demonyo sa potential ninyo bilang anak niya at mananampalataya ng Diyos. Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, naniniwala ako na mas gagamitin ka palalo ni Lord. Amen. Kaya huwag kang magpapatalo sa mga demonyo. Amen. Kasi ang isa sa mga gagawin sa atin ng mga demonyo ay i-discourage tayo. Amen. Gagawin ng demonyo na magsabi ng masasama, sabihin niya, hindi mo deserve yan. Makasalanan ka, di ba? Di ba ito yung dati mong ginagawa? Kaya ibabalik at ibabalik niya yung mga kasalanan natin para nga po tumalikod tayo sa Diyos at hindi talaga tayo totally mag-transform. Amen! Nakikita niyo po ba yung mga kwento sa pelikula na kailangan may transformation sila para may power, gano'n, yung mga Bautist pa gano'n, di ba? Di ba? Mag-i-evolve sila kung maniniwala sila doon sa power na meron sila. O yung mga, sabihin natin, yung may mga superhero, gano'n din po tayo mga tao. Kung maniniwala lang tayo sa sikreto at kapangyarihan ng banal na spirito na ibinigay sa atin, o sa kayang gawin ito sa buhay natin, magmamanifest at magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen! So, tanong, sino pa po dito sa inyo ang natatakot sa mga evil spirit? Sino pa po dito ang kapag kamadilim, tumatakbo siya, tapos kaya kung buksan niya agad yung ilaw, mas ka nanginginig siya? Sino pa po dito yung natatakot-takot sa mga demonyo? Alam mo po, ang number one daw na fear, na access ng demonyo sa atin ay ang fear. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Bishop Windsor, ang number one na access ng demonyo sa tao ay ang fear. Kapag tayo ay natatakot sa kanila. Kapag tayo natatakot sa kanila, kasi parang
nagkakaroon sila ng power. Kaya nga, di ba, ang pinakamahalagang fear ay yung tinatawag na reverent fear o yung takot sa Diyos. Kasi kapag natatakot ka sa Diyos, mas nagiging effective o makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo. Ganon din daw po ang effect doon pag natatakot tayo sa mga demonyo sa evil spirit. Amen. Kaya sinasabi po na kapag tayo ay nanginginig, kasi di ba ganun po yung iba sa atin, pag isip natin may nakatingin sa atin. For example, sino dito yung pag naghihilamos tapos nakapitig siya, tapos feeling niya may nakatingin sa kanya na nagbabantay sa gilid niya. Diba? Alam niyo po, kapag kagano'n po yung thinking niyo, nasisense din po ng kalaban na natatakot tayo sa kanila, kaya mas lalo silang nagpaparamdam. Amen! Kaya nga po, totoo po yun na yung sabi ni Pastora Rola nung last Sunday na mali po na kapag tayo po ay mga nasa liblib na lugar, sinasabi natin ay bari-bari. Diba? Kasi mas ina-acknowledge nyo na lang doon sila. Parang sabi nga nila, sa act of worship nga daw nag-i-enjoy sila pag sinasabi bari-bari kasi sabi nila, uy, alam nyo na nandito ako ha. O diba? Parang mas kilala mo pa tuloy na, alam ko rin yung mga jablo sa paligid mo. Amen. Kaya sabihin nyo po, lumayas ka dito sa pangalan ni Jesus, wala kang kapangyarihan dahil nasa akin na ang banal na dugo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, kaya talunan ka na noon pa. Amen! Talunan na po ang mga demonyong ito at natatakot po sila sa tuwing nasasambit natin ang pangalan ni Jesus, ang dugo ni Jesus, dahil nga po kilala nila si Jesus. At alam nila kung totoong kinikilala o kilala natin talaga siya, si Jesus. Amen! At alam din po nila kung mababa yung pananampalataya natin or nagda-doubt tayo sa power ni Jesus, kagaya ng mga disciple niya na hindi nila mapalayas yung demonyo, in fact, tinatawanan pa nila yung nagpapalayas sa kanila. Amen. So nawa, hindi po ganoon ang mangyari sa atin. Na kapag nagpapalayas tayo ng demonyo, sino ka? Sabihin natin, sino ka? Diba? Hindi ka tayo kilala. Kasi nga po, tayo mismo, hindi tayo natatakot sa Diyos o kay Jesus. Amen. So, I pray in the mighty name of Jesus that all of us will live by faith and indeed believe that there is power in the name of Jesus. Amen. Kaya nga po alam nyo, sa mundong ito, pag ang pinikwento na si Jesus, kasabi nila, baduy ka na lang, baryotik ka. May mga taong allergic sa pangalan ni Jesus. Kasi nga po, yung spirito na nasa kanila, yung Diablo, nire-review po ang pangalan ni Jesus dahil ayaw na ayaw ng mundong ito na maikwento, maipatotoo kung gaano kapangyarihan ang pangalan ni Jesus o ang pangalan Yeshua, Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoong Jesus sa siyang tunay na makapangyarihan. To God be the glory.